Yo, another day, another Burautan session with Boss Dada TV. Ito na naman tayo at tayo na naman po ay mag-aatid sa inyo ng mga nakakainis, nakakaiyak na balita. Atin na naman pong i-expose lahat ng mga kriminal, animal, satanas, demonyo, Judas, Barabas, Hestas, lahat ng mga magnanakaw, mga walang bayag, sinungaling, abnormal, lahat ng mga buwisit, switik, mas mababa pa sa uri ng insekto ng mga nasa gobyerno ng Pilipinas. Abay mga bossing, ito na naman tayo, ang Boss Dada ninyo. Una sa lahat, nagpapasalamat tayo sa lahat ng mga tumatangkilik sa ating channel. Sa lahat po ng mga Pilipino na nagmamahal sa bayang Pilipinas, papasalamat po tayo sa mga likers, sharers, commenters. Importante po yan mga bossing, yung like and share. At tayo po ay nanonood ng nagche-check ng ating statistics. Nako po, marami pa rin po ang nanonood sa atin na hindi pa nakasubscribe. Subscribe na. Yun na kayong madamot. Napakadali lang yan, para maging updated kayo sa lahat ng mga issues ng bayan natin. Subscribe, hit the notification bell. At syempre, wag na wag po ninyong kakalimutan mga bossing ang pagla-like, pag-share. Syempre, maraming salamat din po doon sa mga nagsusuper thanks sa atin. Hindi na kasi tayo nakakapag-live stream kaya wala na tayong super chat, kaya super thanks na lang muna. Ayan. At sa lahat ng mga Pilipinong galit na galit sa mga naganap, galit na galit sa mga nangyari kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ito po, nasa harapan po ninyo ang official senatorial candidate ng PDP Laban. Isama lang po natin si Dr. Eric Amata dyan. Duterte po yan, Duterte. Senator Bongo, Pastor Apollo Kibuloy, Senator De La Rosa, Congressman Marcoleta, Attorney J.V. Hinlo, Attorney Lambino, Best Actor Salvador Philip, syempre si Attorney Jimmy Bondoc at Attorney Vic Rodriguez. Kung talagang kayo galit, kung talagang kayo banas, kayo urat sa mga punyemas, walang silbi sa buhay, at mga kawatan na mga kandidato ng alyansa, ayan, magalit na po tayo kung magalit kay Bongbong at sa gobyernong ito, at lahat ng galit natin ay i-channel natin sa pagboto dito sa mga kandidatong ito because sampal sa mukha nila yan. Lahat ng pinaggagawa nila, ang may kapangyarihan pa rin huling halakak taong bayan. Tayo pa rin po ang masusunod, tayo pa rin po ang siga, tayo pa rin po ang bida. Wag po tayo magpapatalo sa mga hinayupak na yan. Pera at kapangyarihan lang ang meron sila ngayon. Pera at kapangyarihan na tayo rin naman ang nagbigay. Kaya wag kayong mag-atubiling bawiin sa kanila yon. Sa papaanong paraan, iboto natin itong Duterte. Wala nang iba. O kung gusto natin makabawi mga bossing. Alam mo, nitong mga nakaraang araw, ako'y talagang nagpalabas ng aking pagkadismaya sa lahat ng mga uniformado natin. Mga pulis, mga sundalo, Air Force, Navy, lahat. Kahit ano pang sabihin nitong mga taga-Armed Forces of the Philippines na hindi sila nakikisali at ang interest ng bayan ng kanilang inuuna, hindi sila nakikisali sa politika, klarong-klaro nagpagamit sila. Mantakin mo yung kampo ng mga sundalo na Villamor Air Base na dating minahal ni Pangulong Duterte, na dati ring mga nagmahal kay Pangulong Duterte, mantakin mo pinagamit nila yun sa pulis at nag-take over ang pulis. Saan ka naman makakita isang military base nag-take over ang pulis? At grabe ang mga asta ni General Torre diyan sa habang siya ay nasa grounds ng mga sundalo. So nagpagamit ang sundalo. Ano sinasabi ninyo? Na hindi kayo involved o hindi kayo interest ng taong bayan? Putang ina nyo. Mga kupal kayo, mga sundalo kayo, mga putang ina nyo. Ano nyo sasabihin na kayo ay nasa interest ng taong bayan? Putang ina nyo. Pangalagaan nyo ang teritoryo ng Pilipinas at lahat ng mga mananakop sa Pilipinas. Pinabayaan nyo na yung dating Pangulo natin na kasama na sa history ng Pilipinas, pinabayaan nyong ipagkanuno sa ibang bayan. Ginamit kayo na tool. Ginamit kayong tool, hindi ko alam sa kung magkano
at sa kung papaano. Kasi kung walang usapang pera dito, I am sure tumalikod na kayo. Dati naman kayong may mga paninindigan ang mga sundalo. Dati naman may mga paninindigan yan si Trillanes, may paninindigan naman nun. Pero nung nasilaw na sa ganun, putang ina niyan, nung nasilaw na baliw na sa kapangyarihan, tinan mo nangyari kay Trillanes. Ganun na ba nangyayari sa mga sundalo natin ngayon? At kaliwat kanan na po, kaliwat kanan. Kaliwat kanan na po ng mga pulis, PSG, militar, ang hindi na kayang isuot yung kanilang babahong uniforme. Basurang uniforme na hindi karapat-dapat na isinusuot ng isang marangal na tao. Dahil kung marangal kang tao, kung alam mong mali yung inuutos sa'yo, dapat hindi mo yan sinusunod. Kung alam mong labag sa batas yung inuutos sa'yo, putang ina mo, alam mo, meron ka namang sentido komon. Sana tumalikod ka, umalis ka. Binitawan mo yung armas, lumabas ka, sabi mo, absent ako ngayon. Nasaan na yung inyong pangako na kayo'y maninindigan, kayo ay tatayo, magbabantay, mag-aalaga, magsisecure sa bawat Pilipino? Putang ina. Nasaan na yan? Mantakin mo. Ipinamigay nyo ang dating presidente na nagmahal sa inyo. Inuna ang mga sweldo ninyo. Sa tuwing may mga namamatay na mga kalahi ninyo, pinapatay ng mga NPA, si Pangulong Duterte yung kauna-unahang pumupunta dyan kahit bangkay na hinahalikan niya kayo sa noo. Pero bakit ang ating presidente pinabayaan nyo, ibinigay ninyo sa mga komunista? Ang ICC komunista. Ang The Netherlands nagkakanlong ng komunista. Diyan tumakbo si Joma Sison na ang daming krimen na ginawa sa Pilipinas, diyan nagtago. Tapos tayo itinapon natin yung ating mahal na presidente na kaaway ng mga komunista sa bansa ng mga komunista. Nasaan ang inyong puso? Nasaan ang inyong paninindigan? Nasaan ang inyong mga bayag? Wala kayong karapatang tawaging kapitapitagan. Wala kayong karapatang tawaging mga lingkod bayan. Dahil ang pinaglilingkuran nyo ngayon ay yung mga mapang-abuso. Yung mga mapang-abuso na mga Marcos at mga politiko na walang alam kundi manatili lang sa posisyon, ayaw magsialis. Kaya nararapat kayo sa kulungan ng mga baboy. Kulungan ng mga hayop kasama nitong mga amo ninyo. Huwag niyong sabihin na huwag niyong sabihin na ginaganapan lang namin ang aming tungkulin. Kami lang ay depende yan sa sirkumstansya. Wala kayo sa lugar namin. Ulol! Utang ina nyo, madaming trabaho. Matitino naman kayo, may mga skills naman kayo. Maraming trabaho. So kung may isang nagnakaw, nahuli nyo at sinabi niyang ginawa ko lang to para sa pamilya ko, okay na sa inyo yun? So, kapag ka-uniformado, may pinagawang illegal, ginawa, okay lang dahil sumusunod lang sa utos, ganon. So kung halimbawa, mayroong isang tao dyan, nag-utos, magnakaw, sinunod naman, nahuli, inutusan lang siya. Pwede bang yung nag-utos ang may kasalanan, hindi yung aktual na nagnakaw? Sangkot kayo lahat dyan sa pang-aabuso sa kapangyarihan o sa pag-sunod sa mali. Dapat yan lawful order. Okay lang naman sumunod sa order, okay yan. Pero kailangan alam mo yung sinusunod mong order, tama pa ba o mali? Kasi kung mali na yung order, hindi po masamang tumanggi at ilabas yung inyong sa loobin. Mali po ito para sa akin Ngayon papaliwanag sa inyo, ay hindi mali yan kasi ganito. Pero kung ang paliwanag sa inyo, sige, nagrereklamo ka? Tanggal ka sa serbisyo. Kung ganun lang, di umalis na kayo sa serbisyo. Ba't pa kayo nagtsatsaga sa serbisyo? Na alam nyo naman na dapat nagsiservisyo kayo sa kabutihan. Alam nyo naman na yung pinagagawa sa inyo, kasamaan na ginawa nyo pa rin. So saan kayo nagsiservisyo? Sa kasamaan o sa kabutihan?
Wala kayong mga paninindigan, wala kayong mga bayag. Ang dami kong nakitang mga pulis ngayon na nagsipag-resign. Palakpakan sa inyo. Pag bumalik si Pastor Apollo Kibuloy, pag nanalo si Pastor Apollo Kibuloy at nag-iba na yung administrasyon, magsibalik kayong lahat, gagawa ng paraan ni Pastor Apollo Kibuloy na maibalik kayo sa serbisyo. Sa mga umalis ngayon, yung mga umayaw na sa balasubas na gobyerno, balasubas na mga koronel, general at mga amo nila, yung mga hindi na kayang isuot yung maruruming mga uniforme nila, okay lang yan. Maraming trabaho, maraming mas marangal na trabaho kaysa gumawa ka ng kasalanan. Anong ipamumukha nyo sa mga anak ninyo? Na kaya sila may magandang edukasyon ngayon dahil kay Pangulong Duterte. Kaya sila may mas maayos-ayos na future ngayon dahil kay Pangulong Duterte. Kaya naubos ang droga dahil kay Pangulong Duterte. Kaya naubos ang mga NPA dahil kay Pangulong Duterte. Anong ipamumukha nyo sa mga anak ninyo kung isa kayo sa mga nagpatapon sa kanya diyan sa ibang bansa? Mga walang hiya kayo. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, banateros ang sigaw. Katotohanan ang sa harap ng kamera, walang